Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Clark Jarason P. Bukaw mula sa Bachelor of Science in Information Technology, 3rd year from Tayog Campus. At ngayon ay gusto kong ibahagi ang sarili kong pag-intindi sa isang napakagandang thesis na tumutukoy sa tunay na kahulugan ng pagkatao. Ang sabi sa thesis, ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan. Natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Dito ko natagpuan ang aking sarili, ang aking bokasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Bagkus, hindi makukuha sa paggaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa sarili. Sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan, kaakibat ng aking walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung sa anong ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Para sa akin, ang ako sa biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan ay nagsasabi na ang ating pagkatao ay isang regalo. Hindi lang siya regalo na tatanggapin mo at tapos na. Kailangan mo rin itong isabuhay at paunlarin araw-araw. Ang ako ay hindi lang kung sino ako ngayon, kundi kung paano ko pinipiling maging ako sa bawat sitwasyon. Hindi sapat na sabihin mong kilala ko ang sarili ko. Dapat ipinapakita mo rin sa mga desisyon mo, sa mga kilos mo, at sa paraan na pakikitungo mo sa iba. Natutunan ko na ang pagiging ako ay hindi lang tungkol sa mga gusto ko o hilig ko. Mas malalim pala, kasi ito ay tungkol sa kung paano ako magiging totoo sa sarili ko, kahit may pressure or expectation ng ibang tao. Minsan gusto nating sumunod na lang sa sinasabi ng iba para lang magustuhan tayo o hindi tayo mapuna. Pero habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na mahalaga pa rin maging totoo sa sarili kaysa magpanggap para lang sa iba. Sabi pa sa thesis, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Napakaganda nitong linya kasi totoo . Walang ibang pwedeng maging ikaw. Lahat tayo ay may kanya-kanyang istorya, struggles at purpose. Minsan kinukumpara natin ang sarili natin sa iba. Mas magaling siya, mas matalino at mas sikat, mas may kaya. Pero nakalimutan natin lahat tayo ay may sariling halaga. Dapat nating tanggapin kung sino tayo. Kasama ang ating kahinaan, kasi doon natututo at doon tayo nagiging totoo. Sabi rin sa thesis, dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bokasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Para sa akin, ang ibig sabihin nito ay ang kaligayahan ay nakukuha lang pag inaako natin sa sarili nating mga desisyon. Hindi pwedeng puro tayo sunod sa iba. Kapag tayo mismo ang tumatayo sa mga pinili natin, doon natin mararamdaman ang tunay tayong nababuhay. Tulad sa klase,
May mga panahon na gusto na lang kopyahin yung gawa ng iba para madali. Pero, na-realize ko, mas masarap pala sa pakiramdam kapag sariling idea ko ang ginagawa ko. Kahit hindi perfecto, at least alam ko ang halaga. At least alam kong ako talaga 'yon. Tama rin yung sinasabi na hindi makukuha sa paggaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Kasi minsan, masyado tayo nadadala sa kung ano yung uso o sa gusto ng ibang tao para sa atin. Pero ang totoo, ang tunay na katuparan ay makikita kapag pinili natin ang landas na totoo para sa sarili natin. Hindi mo kailangang maging kasing galing ng iba. Dahil iba-iba tayo ng panahon, ng pangarap at ng takbo ng buhay. Sabi sa thesis, nakabata ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking ugnayan. Ang ibig sabihin nito, para sa akin, ay ang pagkatao ay hindi lang nabubuo sa kung anong gusto natin. Nabubuo rin ito dahil sa mga karanasan natin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga guro, at sa mga taong nakakatulong sa atin na mas makilala pa ang sarili. Minsan, kahit yung taong nagbibigay sa atin ng sakit o problema, sila pa yung dahilan kung bakit mas lumalakas tayo at mas naunawaan natin kung sino pa tayo. At sa huling bahagi ng thesis, sinabi, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Totoo yun. Ang pagtuklas sa sarili ay hindi madali. May mga panahon na malilito ka, madadapa ka, o mawawala ka ng direksyon. Pero, sa bawat pagkakamali, may natututunan ka. Sa bawat pagsubok, mas nagiging matatag ka. At sa bawat karanasan, mas nagiging malinaw kung sino ka talaga. Kung isipin, ang buong thesis ay isang paalala na ang buhay ay proseso ng pagtanggap, pagpili at paggawa. Hindi mo kailangan maging perpekto agad. Ang mahalaga ay natututo ka araw-araw at hindi ka sumusuko sa pag-unlad. Araw-araw, may pagkakataon kang piliin kung paano magiging totoo sa sarili. Hindi natin kailangang gayahin ng iba o pilitin na maging katulad nila. Ang mahalaga, alam natin kung sino tayo at kung ano ang mahalaga sa atin. Sa klase, natututunan ko rin na ang tunay na pagkilala sa sarili ay hindi lang tungkol sa talento o katalinuhan. Kasama rin dito yung pagtanggap sa mga kahinaan at pagkakamali natin. Kasi kapag natutunan mong tanggapin lahat ng yon, mas magiging magaan at mas matotoo ang buhay mo. Ang pagkilala sa sarili ay tuloy-tuloy, minsan masaya, minsan mahirap, pero laging may dahilan kung bakit kailangan pagdaan. Para sa akin, ang pagiging ako ay isang journey, hindi isang destination. Araw-araw may bagong aral, may bagong pagkakamali, at may bagong pagkakataon para maitama yun.
habang patuloy akong natututo, mas naiintindihan ko na hindi ko kailangan ikumpara ang sarili ko sa iba. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang oras, proseso at direksyon. Sa huli, gusto kong iwan ang mensaheng ito. Ang pagiging ako ay isang pagkilala sa sarili, kundi pagtanggap, pananagutan, at pagmamahal sa kung sino ka talaga. Kapag natutunan mong yakapin ang sarili mo, kasama ang lahat ng strength at flaws mo, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan at kaligayahan. Kasi sa dulo ang pagiging totoo sa sarili ang pinakamalagang hakbang tungo sa makabuluhang buhay. So, ito ang pagkakaintindi ko sa thesis na ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isinasakatuparan. Natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Dito ko natatagpuan ang aking sarili, ang aking bokasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Bagkus hindi makukuha ng paggaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Nakabatay ito sa malalim ng pagkikipag-ugnay sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking pag-ugnayan. Kaakibat ng aking walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at mga mahalaga sa akin. At ito lang ang aking masabi. Maraming salamat po sa pakikinig.